Kung may 10 million ka ngayon, ano ang una mong gagawin? Try to imagine that. Kung ako ang tatanungin, siyempre ang una kong bibilhin is pinaka-ultimate dreams na natin. So ito yung pinaka-usual na gustong maabot ng mga tao, tama? Nandiyan yung house and lot, nandiyan yung sasakyan, siyempre travel vacation, pinaka-importante sa lahat, savings, at siyempre pangangailangan ng mga family natin, okey? Ngayon kung nagtatrabaho tayo bilang empleyado, hanggang kailan kaya natin ma-a-achieve itong ultimate dreams natin na 'to? So pagpalagay na lang natin na nakakapag-save tayo ng ₱10,000 kada buwan. Pero in reality, okey, karamihan ng Pilipino is medyo malabong mangyari 'yan. Bakit? Kasi ang average salary ng Pilipino is pagpalagay na lang natin 20,000. So sa 20,000 ano ba yung mga expenses na kinakaltas natin diyan? So nandiyan yung renta ng bahay, nandiyan yung pagkain, pamasahe, tapos siyempre gumagamit tayo ng internet or prepaid load, and then personal care, 'yan yung mga shampoo, toothpaste, kung ano-ano pang personal care na binibili mo. And then etong minsan hindi talaga maiiwasan 'to, yung incidental expenses. Ano yung incidental expenses? Ito yung minsan na halimbawa, bumabiyahe ka pauwi, nagba-bus ka lang, nagje-jeep ka lang or nagta-tricycle ka lang, pero minsan dahil nagmamadali ka, umuulan, okey, may hinahabol kang oras, kailangan mo mag-joyride, mag-angkas or mag-Grab. Or minsan 'pag may mga biglaang lakad na may dala kang baon pero minsan napapakain ka dun sa mga restaurant or sa gimikan, yun yung mga incidental expenses. So, actually 2,000 maliit lang yan, eh, pero pagpalagay na lang natin na yan yung incidental expenses natin. Ngayon, yung total expenses natin kada buwan, hindi natin nare-realize na negative pa pala tayo, okey? Ito guys, reality 'tong nangyayari ngayon sa atin, okey? So, kung ganito yung kinikita natin kada buwan, negative, paano natin maabot yung ultimate dreams natin, okey? So sabihin na lang natin na nakakapag-save tayo ng ₱10,000 kada buwan. So kung nakakapag-save tayo ng 10,000, gaano kaya katagal natin ma-achieve yung mga pangarap natin na yun, okey? So sabihin na lang natin 10,000 a month times 12 months, ang naiipon natin kada taon is 120,000 per year, okey? So magbibigay ako ng sample computation kung hanggang kailan natin 'to maabot itong ultimate dreams natin. So halimbawa, si Ana 25 years old, si Pedro 34, and then si Juan 43. So pagpalagay na lang natin sa edad na 'to, nagsimula sila makapag-save ng 10,000 kada buwan, okey? So in 10 years na lumipas, yung 120K na nase-save nila kada taon times 10 years, ang naiipon na nila ng bawat isa sa kanila is ₱1.2 million. After 10 years, ilang taon na si Ana? 35, si Pedro 44, and then si Juan 53 years old. So bata pa 'yan, kaya pa magtrabaho 'yan. Pagpalagay natin after 10 years nagtrabaho ulit sila, nakapag-ipon na sila ng every year 1.2 plus 1.2 equals 2.4. So sa 2.4 million na 'yan na savings nila, na-achieve na ba nila yung mga pangarap nila? Hindi pa. So ilang taon na niyan si Ana? 45 years old, si Pedro 54, si Juan 63 years old. After 10 years, nagtrabaho ulit silang tatlo. Okay? After 10 years, nakapag-ipon na sila ng 3.6. Pero si Ana, 55 years old na. Si Pedro, 64 years old na. Si Juan, 73 years old na. Okay? So after 10 years, kaya pa yan. Nakapag-ipon na sila ng total 4.8. So yung 4.8 na yan guys, every year, 1.2 million times for 40 years, meron na silang 4.8 million. So yung total kanina na ultimate dreams is 10 million, hindi pa rin naaabot. Pagpalagay na lang natin, isa doon is naabot na. Pero ilang taon na si Ana? Sa 65 years old na, si Pedro nasa 74, si Juan nasa 83 years old na. Okay, so sagad na natin hanggang 50 years. So ang total na naipon nila, 6 million. Pero ang tanong, lahat ba ng pangarap nila natupad na? Hindi pa. So ilang taon na ngayon si Ana? Nasa 75 na, si Pedro 84, and then si Juan 93 years old na. So, in span of 50 years na nagtatrabaho sila na nakapag-ipon ng 10,000 kada buwan, ilan na yung na-save nila or ilan na yung ipon nila? Nasa 6 million in 50 years. Okay? Pero hindi pa rin naaabot yung pangarap nila.
So yan po yung reality, pero pinaka lifespan or average ng buhay ng Pilipino lang talaga is nagre-range lang talaga yan ng 60 to 70. Pero in reality guys, hindi naman talaga tayo nakakapag-save ng 10,000. So kung makapag-save man tayo niyan, sobrang bonus na sa atin yan. Okay? So ngayon, ang tao, kapag inofera mo ng business or ng opportunity, ang nangyayari, ang dami nilang excuses. Nandyan yung, wala akong pera, wala akong time, hindi ko linya yan, hindi ko alam yan. Bakit nagkakaroon ng excuses yung mga tao kapag nagkakaroon ng magagandang opportunity? Bakit? Dahil sa nakasanayan natin na life cycle. Ano ba yung life cycle in reality? Ang naituturo talaga sa atin is mag-aral ka muna para pag-graduate mo, makapaghanap ka ng magandang trabaho. And then after mo magtrabaho, syempre, magre-retire ka. Pero guys, alam nyo, yung cycle na yan, babagsak ka pa rin doon sa tinatawag nating business. Bakit? Para hindi maubos yung retirement fund mo, magne-negosyo ka ngayon para may pumasok sa atin na income kahit papaano. Okay, ngayon, ano ba yung advantage kapag nag-start ka ng business sa bata ka pa lang or after retirement na? Okay, so magbibigay tayo ng sample dito. So, limbawa, ito, si Now at saka si Later. Si Now, nag-start siya ng business at the age of 25 years old. Si Later is nag-start siya ng business at the age of 60 years old. Actually guys, in reality, sa pagbi-business kasi may tinatawag tayong trial and error. Hindi naman ganun yan na pag nag-start ka ng business is magiging successful agad. Hindi. Marami pa tayong pagdadaanan dyan bago maging successful tayo. Okay? So, may iba na nagiging successful agad pero most of the time talaga ng businesses, lalo na startup, is dumadaan yan sa trial and error. What if, after 10 years, nag-fail ka sa pagbi-business, okay? Si Now, 35 years old na, si Later, 70 years old na, okay? So, ngayon, ang pagkakaiba nila, si Now, at the age of 35, kung nag-fail man siya, pwede pa rin siya makapag-ipon ng capital, meron pa rin siyang lakas, kasi bata pa siya eh. Si Later, possible na naubos na yung retirement fund niya and then wala na siyang lakas para gawin pa yung business, okay? So, kapag nag-start ka ng bata ka pa lang na nag-business ka, once na nag-fail ka, may chance pa na maging successful ka. So, what if, sabihin na natin, after 10 years, naging successful ka, okay? So, si Now, possible na nai-enjoy niya yung mga results ng success niya. Pero si Later, possible din na ma-enjoy niya yun pero very limited na. Hindi na siya makapag-travel, hindi na siya, alam mo yon, hindi kasi natin masabi rin pag ganyan na yung edad natin, lalo na kung may mga bisyo tayo. Okay? Yan yung reality na nangyayari ngayon sa buhay natin. Bakit? Nakasanayan kasi natin yung tinatawag nating rat race. Ito yung kinsenas, katapusan. Bakit natin nasabing rat race? Kasi pag sahod natin ng 15, okay, ilang araw lang, ubos na yan, aantay na ulit tayo ng 30 para makasahod. Pagkatapos ng 30, ilang araw lang, ubos na naman yung pera natin. Kaya paikot-ikot yung nangyayari sa atin. Yan yung rat race. Okay, ngayon, dahil na-realize mo na kailangan talaga natin magnegosyo, is ano naman yung negosyo na papasukin natin? Okay, marami ring klase ng negosyo ngayon sa market. So ano yon? Meron tayong tinatawag na traditional. Okay, sa traditional, nangangailangan to ng big capital at syempre, kailangan mo rin ng big knowledge. Okay? Dapat magka-blend yan or magka-tandem yan. So kung wala kang capital, marami kang alam, hindi ka rin magkakaroon ng business. Marami kang alam, wala ka rin capital, hindi ka rin makapag-start. So ano yung mga usual na traditional business? So, bibigyan ko ng sample. Halimbawa, yung patok na patok dati, yung internet shop, di ba? Tama? Okay? So sa internet cafe, boom na boom yan nung past few years. Tama po ba? Yun nga lang sa traditional kasi, uso kasi yung kopya-kopya. Okay? Nagtayo ka dito ng internet cafe. Pagkatapos nun, after few weeks or few months, doon sa kabilang kanto, meron namang internet cafe. Doon sa kabilang kanto, may internet cafe. Ngayon, itong mga internet cafe na to magkakatabi, nagkakaroon yan ng kanya-kanyang marketing strategy. Ano yon? Minsan, itong, halimbawa, sa'yo, 20 pesos per hour. Itong isang internet cafe, 15 pesos. Ito, 10 pesos. Pababaan ng pababaan hanggang mag kanya-kanyang promo. Kaya mapapansin mo ngayon yung mga internet cafe ngayon, wala na. Di ba? Bakit? Nauso na rin yung cellphone. Kung ano yung nagagawa natin sa internet cafe, nagagawa na rin natin ngayon sa cellphone. Tama? And then, syempre, sa traditional business, hindi lang din basta malit yung capital yan. So, sabihin na lang natin, kadalasan na capital natin dyan is na around 50K to 100K or mahigit pa. Kasi bakit? Business permit pa lang, mahal na. Renta pa lang, mahal na.
empleyado pa lang mahal na, okay? So hindi rin biro mag-start ng traditional business, okay? So ano naman yung pangalawa? Pangalawa, ito naman yung franchising. Ano naman 'yan? So siyempre familiar tayo dito sa dalawang company na 'to. Ito yung McDo at Jollibee. Itong franchising na 'to, itong malaking kumpanya na 'to, actually kumikita 'yan ng 200K to 300K a month or higit pa, okay? Labas na diyan yung operational expenses, kumbaga neto na 'yan. So kung sa franchising nakakapag-save ka ng sabihin na natin 200K a month. So times 12 months, meron ka ng savings or ipon na 2.4 million. So sa loob ng 4 na taon, meron kang 9.6 million. Okay? So yung ultimate dreams natin, natupad na natin. Tama? Pero, ganitong business, actually, ang capital dyan is, pinakamababa is 30 million. Hindi naman lahat ng tao meron yan. Kahit ako, wala akong ganyan. Okay? So ngayon, ang last na business na meron tayo ngayon sa market is yung network marketing. Ang kagandahan sa network marketing, yung kinikita ng franchising na 200K to 500K a month, kinikita rin yan dito, which is posible po. Marami na pong patunay niyan. Kung dito sa network marketing, kumikita ka na ng, sabihin na natin, 200K a month times 12 months, meron kang 2.4 million na savings sa loob ng isang taon. So times 4 years, meron kang 9.6 million. So just imagine, ang kakayahan ng franchising, kayang gawin din ng network marketing. Pero yung pagkakaiba, sobrang liit lang ng capital dito sa network marketing. 20K or less lang, possible mo nang kitain itong kinikita ng franchising. Okay, sige. Ngayon, dahil maganda yung network marketing, ang tanong, ano naman yung network marketing na papasukan ko? Marami din network marketing sa market ngayon. Okay? So, nandyan yung 10-year company, 5-year company, at pioneering company. Okay? So, sa 10-year company, once na nag-start ka dyan, in reality, guys, nasa baba ka lang. Okay? So, ibig sabihin, medyo kilala na to. So, pag minarket mo yung business na to sa market o sa mga kilala natin, posibleng alam na nila. Okay? Ganun din dito sa 5-year company. So, sabi nga ng mentor ko, pag nag-join ka sa ganyang company, medyo tagapalakpak ka na lang nila. At ang malaking chance na pwede kang kumita talaga ng malaki, pioneering, okay? So, imagine sa 10-year company na to, kung first year pa lang, nandun ka na, malaki yung chance ng success mo, which is yan talaga yung nangyayari ngayon. Ngayon, marami ding pioneering company ngayon sa market. Ngayon, ano namang pioneering network marketing company ang papasukin ko? Kasi sa network marketing, may iba't iba ring ino-offer. Nandyan yung tinatawag natin health and beauty products, nandyan yung franchising, at saka technology. Dito sa health and beauty products, ang dami na niyan. Merong pampaputi, pampasexy, okay, pampapayat, di ba? Yung para sa health. And then sa franchising naman, ito naman yung mga food cart, katulad ng, di ba, mga takoyaki, milk tea, corn dog, at kung ano-ano pa. And then technology, nauso din yan. Yan yung mga bills payment, travel booking, mga online ticketing, di ba? Ngayon guys, itong kagandahan. Itong negosyo na papakita ko sa inyo, lahat ng yan andito na. Kumbaga, 3-in-1 business na. So, meron ka ng health and beauty products, meron ka ng franchising, and then meron ka na ring technology. So, bago ko ipaliwanag sa inyo kung ano yung business na to, bibigyan ko muna kayo ng konting background tungkol sa akin. Okay, ako nga pala si Nef Orcasita. So, isa pa akong civil engineering graduate and then nagtrabaho din pa ako before sa government, sa IPO. Yung IPO, diyan po nire-register yung mga trademark, patent, at saka copyright. So, kung mapapansin nyo, yung mga sikat na brands or mga brand names or mga logo, pinapa-trademark yan diyan sa IPO. And then sa patent, kung may mga invention ka, diyan din yung pinapa-register. And then kung isa kang songwriter, book writer, o gumagawa ka ng movies, pinapa-copyright din natin yan sa IPO para maprotektahan din yung idea nyo. Okay? So, dahil sa negosyong ito, nakapunta na rin ako ng iba't ibang bansa. Okay? So, ito na yung mga na-build kong team before sa Israel and then sa Malaysia. Then, pabalik-balik din ako sa Singapore. Okay? Ayan, yung mga napuntahan kong team at then yung mga natulungan din natin dito sa ganitong business. So, ito yan. Yan yung first time ko nakapunta ng Singapore. Okay? And then yan, pang-apat na yan. So, nakapag-build din ako ng team dito sa Pilipinas. Ayan sila. Ayan. So, kung kaya kong gawin yan, guys, kayang-kaya nyo rin yan. Posible rin mangyari sa atin yan. So, ngayon, ano ba yung business na to? So, ang pinaka-flagship ng business na i-discuss ko sa inyo, ito yung
Levex. Ano ba yung Levex? Levex ay isang all-in-one services mobile app. Ibig sabihin, sa isang app lang, marami ng services kang makikita. Ano yon? So kung mapapansin natin sa labas, ito yung mga traditional apps or yung mga sikat ngayon na apps sa market, okay? So ngayon guys, kung mapapansin nyo, binago lang natin yung konti, yung logo natin dito. So kung mag-order tayo ng food, di ba? Open natin tong app na Foodanda. So kung magpapadala tayo ng parcel, pwede tayo magpa-Grab or magpadala ng Lalamove. And then kung gusto natin naman magpahatid sa lugar, magbo-book naman tayo sa Angas and then dito sa Joypride, okay? Ayun guys, ang kagandahan, lahat ng services na meron sila, nasa iisang app na lang natin. Okay, so ibig sabihin, kung kailangan natin mag-order ng food online, buksan lang natin yung Levex app. Kung gusto natin magpahatid sa isang lugar, buksan lang natin yung Levex app. So sa isang app lang, marami na tayong services na pwedeng gawin. At aside dyan, yung mga services na to, very limited lang sila. Tayo, meron pa. Bakit? Nandito yung mga skilled workers, meron din tayo niyan. So if ever na nangailangan tayo ng laundry services, open lang natin yung Levex app, pwede na tayo mag-book. May pupunta sa bahay natin para maglaba para sa atin. Kung cleaning, kung gusto natin magpalinis ng bahay, open lang natin yung Levex app. At marami pang ibang services na pwede natin gawin. And then yung app na to, pwede na rin natin i-install or i-download dito sa App Store at saka sa Google Play. Ngayon guys, sino naman yung mga tao na nasa likod ng napakagandang concept na to? Okay? So papakilala ko sa inyo, ito yung founders natin, ito yung mga nakaisip ng concept na to. Ito yung President and CEO natin, si Sir Alexander San Carlos, and then yung Chief Operating Officer naman natin, si Sir Jun Serdan, and then yung Chief Marketing Officer naman natin, si Sir Lance Enrile. And then yung office natin, located po siya sa second floor, Sunshine Boulevard Building, sa Scout Santiago Corner, Quezon Ave, Quezon City. So, ang pinaka-landmark po natin is Clowns Comedy Bar. So, pag ipipin nyo lang yon, katabi lang po natin yon. So guys, isa sa pinakamalakas natin na business ngayon is itong franchising solution. So na-establish to 2019, itong MTSN 2019 din, dumaan ang pandemic, hanggang ngayon nakatayo pa rin, and then nagdagdag pa ng isang business, ito yung Levex. Ngayon yung franchising natin, meron na tayong more than 90 plus na branches nationwide. So meron na tayong office sa Cebu at meron na rin tayong office sa Davao. Okay. Ngayon guys, dahil business ang pag-uusapan natin, syempre naman, kapag may business, may puhunan. Ngayon, para makapag-start ka dito sa Levex, magkano naman yung capital na ilalabas natin? Okay? Nagkakalaga lang yung business package natin or dealership package natin ng 6,888. Ngayon guys, yung 6,888, kung pag-uusapan natin gastos, napakalaki niyan. Pero kung negosyong pag-uusapan natin, napakaliit niyan. Ano bang negosyong pwede nating itayo ngayon sa halagang 6,888? Business permit pa lang, renta pa lang, 2 months advance, 2 months deposit pa lang. Sobrang liit niyan, tama? Ngayon, sa 6,888, ano naman yung kapalit niyan? So, meron tayong products na marireceive. So, ito, meron tayong beauty products na matatanggap worth 7,000 yung products natin. Okay? And then, meron tayong subscription cards, 7 pieces din yan, and then worth 7,000 din yan. So, papaliwanag ko maya-maya kung paano gagamitin yung subscription cards natin. And then, aside pa dyan, magkakaroon din tayo dito ng website or personal dashboard. Diyan natin mamomonitor lahat ng transactions natin or yung mga sales natin. Okay? Ngayon, paano ka naman kikita dito sa Levex? Okay? So, meron tayong 6 ways to earn. Number 1, dahil member ka na or dealer ka na ni Levex, meron ka ng automatic na discount sa lahat ng products natin. So, ito yung direct selling. So, pwede kang magbenta din ng products, which is pwede kang kumita ng up to 70% profit na income dito sa pagbebenta natin ng products. Optional lang to. Kung gusto mo magbenta ng products, pwede. Meron tayong coffee, meron tayong juice, and then yung Supreme Fit, Unlipops, Top Vitamins, at marami pa tayong products. So, isa sa pinaka mabenta natin products ngayon, itong pomegranate barley grass juice. Pangalawang kitaan naman natin, ito naman yung franchise referral. So, dahil member ka na ni Levex, dun sa franchising natin, pwede ka na rin mag-refer. So, kung may kakilala tayo na gustong mag-business ng lechon manok, i-refer lang natin sila sa office. Si office na magpapaliwanag sa kanila kung paano yung operations natin sa franchising. So, halimbawa, kung yung kakilala mo or yung kamag-anak or kaibigan mo, ang pinili niyang package na lechon is worth 129,000. So,
Once na nag-avail siya niyan, si company, babayaran ka ng referral bonus na 20,000 pesos. So, share mo lang yan, post mo lang. Kasi ngayon, booming na rin yung mga lechon-lechon na yan, di ba? Mapapansin natin. And then, ano naman yung pangatlong kitaan? Ngayon, yung pangatlong kitaan naman natin, eto na, dito napapasok ngayon yung subscription card natin. Ito yung mobile app, yung cards kanina nakasama doon sa package natin. So, every card activation, meron tayong income na 1,000 pesos. Kasi yung card na yon, ibibenta po natin yun sa halagang 1,000 pesos. Okay? So, halimbawa, kung may kakilala tayo dun sa lugar natin na gusto natin mabigyan ng trabaho, gusto niya maging delivery ni Levex, ang gagawin lang natin, i-register lang natin yung account niya dun sa mobile app gamit yung subscription card natin. So, may activation code po yon. Okay? So, pag na-activate yung account niya, babayaran ka ngayon ni rider ng 1,000 pesos. Okay? So ano ba yung pagkakaiba natin dun sa traditional apps or traditional services ngayon na kilala na sa market? Magbibigay tayo ng sample. Okay? So halimbawa, itong mga traditional app kasi na yan, mostly kasi ng mga riders dyan, nagta-top up sila ng wallet nila. So sabihin na lang natin, sa wallet nila, nag-top up sila ng 1,000 pesos and then si rider nakatanggap ng booking na worth 200 pesos na delivery fee. Okay? So sa 200 pesos na yan, yung service provider na yan ng mga apps na yan, meron silang 20% na commission. Okay? So 20% ng 200 pesos is 40 pesos. Yung 40 pesos na yan, yan po yung ibabawas dito sa wallet nila na 1,000 pesos. So, yung 40 pesos, mapupunta po yun kay service provider. Yung 200 pesos na yan, mapupunta kay rider. So, sa 40 pesos na yon, ibabawas dun sa 1,000 pesos. So, yung matitirang wallet ni rider is 960. So, kung may another booking ulit siya, mababawas yun sa wallet nila. Pag naubos yun, magta-top up lang ulit siya. Ngayon, yung pagkakaiba natin, dyan sa mga traditional services app na yan, wala tayong commission sa mga riders na yan. Okay? Ibig sabihin, sa bawat booking nila, every day, kung makailang booking man sila sa isang araw, sa isang buwan, maiuwi nilang buong buo yung kinita nila. Okay? Hindi tayo top up, kundi subscription-based tayo every month. So, ibig sabihin, si rider, kailangan niya lang mag-subscribe for 1 month ng worth 1,000 pesos. And then, only booking na yan, only sales na siya every day. Okay? Valid for 30 days po yan. Ibig sabihin, after 30 days, kailangan niya ulit mag-subscribe. So, dahil dealer ka dun sa lugar nyo, bibili ulit siya ng subscription card, babayaran ka ulit niya ng 1,000 pesos. And then, syempre, hindi lang naman riders ang kaya mong i-activate dito. Marami din. Pati yung mga skilled workers natin, pwede mo silang i-activate. Okay? So, yung mga gustong magkaroon ng laundry, magkaroon ng cleaning services, magkaroon ng photography services, o kung ano man yung mga professional services na ipoprovide nila, pwede natin bigyan yan dito sa app. Okay? Halimbawa, kumalat siya sa Metro Manila, yung mga skilled workers natin, mga delivery riders natin, tuloy-tuloy po yung pasok ng subscription card natin. Monthly po yan. Siyempre, every month, nagsasubscribe sila, tuloy-tuloy din yung pasok ng 1,000 sa'yo. Okay? So, halimbawa, sa 1,000 pesos na subscription per month, meron kang 20 subscribers per month. Meron kang extra income na worth 20,000 pesos a month. Not bad. Magkano lang nilabas mo? Okay? 6,888 lang. Ngayon guys, itong business na to, hindi lang naman pinakita namin sa inyo to para maging dealer ka, or maging delivery rider ka, or maging skilled workers ka, kundi mayroon pang opportunity na pwede kang kumita dito. Ano yon? Ito yung pang-apat na kitaan natin. Ang tawag natin dito is direct referral bonus. Kumbaga parang endorsement lang para mas mabilis kumalat yung app natin, magre-refer lang tayo na gusto rin maging dealer katulad mo. Okay? So halimbawa, dito ka sa Metro Manila, mayroong kakakilala sa Valenzuela na gusto mo rin ma-offera ng business, na gusto rin maging dealer katulad mo, nag-avail ng 6888, automatic, babayaran ka ng company ng worth 600 pesos na direct referral bonus. Okay? So halimbawa, may kakilala ka din sa Muntinlupa, nag-avail din ng package natin, so meron ka rin 600 pesos. So kung may kakilala ka rin sa Pasay, nag-avail din ng 6888, meron ka rin 600 pesos. Okay? May kakilala ka sa Marikina, meron kang 600 pesos. So, yung direct referral bonus natin, sobrang simple lang yung mechanics na ito. Sa bawat isang referral, meron kang 600 pesos. So, kung nakasampu kang direct referral, halimbawa sa isang linggo, times 600 pesos, meron kang 6,000 pesos referral bonus. Kung meron ka naman 20 times 600, meron kang
12,000 pesos. Hindi na masama na side hustle yan, di ba? Habang nagtatrabaho tayo, mayroon tayong extra income. Okay? Ngayon, pang-apat na kitaan natin, ito yung exciting din na part. Ano yon? Ito yung give me 4 bonus. Paano naman to? Ibig sabihin, sa bawat pang-apat na referral natin, may additional income ulit tayo. Paano yun? Okay? Ganito lang yung mechanics niya. Unang referral, meron kang 600 pesos. Pangalawang referral, 600 pesos. Pangatlong referral, 600 pesos. Pang-apat na referral, may another 600 pesos. Pero dito sa panglimang kitaan natin, sa pang-apat na direct referral mo, may additional bonus ka na 6,000 pesos. Diba? Maganda? So, hindi lang apat yung kaya nating i-refer. So, dito sa panglimang kitaan natin, every fourth referral, meron kang 6,000 pesos. Yung pang-walong referral, 6,000 pesos. Pang-12, so on and so forth, up to infinity po yan. So, ibig sabihin, basta makaapat ka na referral, may additional 6,000 pesos ka. So, ngayon guys, itong mga referral natin, posible ba silang dumami? Yes, magre-refer din yan ng mga kakilala nila, lalong-lalo na hahabulin nila itong give me 4 bonus natin. Okay? Ngayon, kung makapag-refer naman sila ng kakilala nila, wala ka ng referral bonus doon. Pero, okay lang yun. Bakit? Kikita ka pa rin. Bakit? Meron tayong pang-anim na kitaan. Ito yung pairing bonus. Paano naman yung mechanics nito? So, sa every pairing bonus, mayroon kang additional unlimited 400 pesos. Okay? So, paano naman to? So, dito, once na nag-sign up ka, magkakaroon ka kasi dito ng sarili mong account. So, dun sa account, magkakaroon ka ng genealogy. Dun sa genealogy, meron dun left at saka right. So, every referral, dun natin sila i-register. It's either sa left or sa right. Okay? So, halimbawa, unang referral natin, nilagay natin sa left side, meron kang direct referral bonus na 600 pesos. Yung pangalawang referral mo, nilagay mo sa right side, may additional kang 600 pesos. Ngayon guys, kapag na-detect ng system na may isang account sa left at may isang account sa right, may additional bonus ka pa na 400 pesos. Okay? So ngayon, paano kung may pangatlo ka pang referral? Wala ka ng choice or option, kundi yung pangatlong referral mo, ilalagay mo na ngayon doon sa left or right ng direct referral natin. Okay? So, kung nilagay mo man yung pangatlong referral mo dyan sa right side ng unang referral mo, sa'yo pa rin naman mapupunta yung 600 pesos. Okay? So, what if itong pangalawang referral mo, siya naman nakapag-direct, nilagay niya ngayon dun sa left side niya. Okay? So, syempre, yung referral bonus niyan sa kanya. Pero guys, ang mechanics lang ng pairing bonus natin, kapag may bagong account sa left at bagong account sa right, hindi man natin referral yan. Once na na-detect ng system yan na may bagong account sa left at bagong account sa right, may additional bonus ka pa rin na 400 pesos. Okay? So, kung yung left side mo, naging 20 yan, yung right side mo, naging 20 din, hindi mo man kakilala yan, times 400, 20 pairs, meron kang 8,000 pesos na pairing bonus. Pero in reality, yung sa left side natin at saka sa right side, hindi naman pareho ng galawan yan. It's either sa left side, posibleng mas marami sila, and then sa right side, posibleng sakto lang. So what if ganito yung mangyari? Ganitong scenario yung mangyari, okay? So 50 lang sa left at 50 sa right. So ilan lang yung magpe-pair dyan? So yung 30 lang yung magpe-pair dyan, babangga doon sa 50. So 30 pairs times 400, meron kang 12,000 pesos. Ngayon, ilan yung natira doon sa 50? Meron yon 20 na waiting to be paired. So, ibig sabihin, sa right side, kapag may napasign up sila na 10, magpipair ulit yon doon sa remaining na 20, may matitirang 10. Hanggang sa maubos yon. Possible na si right, mas dumami siya kaysa doon sa left side. Okay? Ngayon, kapag dumami na dumami yung grupo na yan, guys, later on, hindi mo na mapipigilan yan. Okay? Tuloy-tuloy yung 400 pesos mo na pairing bonus. Kapag dumami yung grupo mo, posible rin yan na lumawak yan buong Pilipinas. Ito kasi maganda sa network marketing, guys. Pwede kasing kumalat yung mga members mo or yung referrals mo nationwide na hindi mo na kailangan magtayo pa ng branch doon. Okay? Unlike kasi sa franchise, di ba? Kailangan mong puntahan yung lugar, bisitahin mo, magtatayo ka doon ng branch, maglalabas ka pa ng malaking puhunan. Dito, pwedeng kumalat yan buong Pilipinas. And then, kapag kumalat yan, tuloy-tuloy lang din yung 400 pesos mo na
pairing bonus. At kagandahan dito guys, posible rin yung kumalat international. So once na kumalat yung worldwide, dahil nakakonect yan silang lahat sa'yo, sa account mo, tuloy-tuloy din yung 400 pesos mo. Yan guys, yung 400 na yan, deserve mo yan kahit wala kang nang ginagawa. Bakit? Hindi naman yan dadami kung hindi dahil sa'yo eh. Tama? Okay? Tinulungan mo yung sa left side mo, tinulungan mo sa right side mo, nagkaroon din sila ng income, kaya deserve din natin yung kita na yan na pairing bonus. Okay? So ngayon guys, ang tanong, kapag dumating yung time na ganyan nakalaki ang grupo ko, ganyan nakalaki yung kinikita ko, hindi ba mag-o-over payout or mag-o-over payment yung company natin? Hindi. Bakit? May tinatawag kasi tayo ditong company safety net. Safety net para maging stable yung company natin at maging long-term business tayo. Hindi siya one-time, big time na okay, pag join mo, bukas wala na yung company. Hindi siya ganon. So, paano yung safety net? Ganito lang siya. So, halimbawa, dumating yung time na sobrang laki na ng grupo mo na sa loob ng isang araw, kaya na nila magpa-sign up ng 50 sa left at 50 sa right. Okay? Hindi mo man kakilala lahat yan. Times 400 pesos, ang total pairing bonus mo is 20,000 pesos. Okay? Ngayon, dahil may safety net tayo or may limit lang yung income natin every day, ang maximum income limit lang natin per day is 10,000 pesos. Okay? So, ano ngayon mangyayari doon sa 10,000 pesos? So, mapupunta na yon sa company natin. Okay na yon sa company kasi mapupunta rin naman yun sa operational expenses natin. Okay? So, 10,000 per day, 70,000 per week, and then maximum income per month is 300,000 pesos. So, not bad. Bakit? Magkano lang nilabas natin? 6,888. Okay? So, ngayon, may tinatawag tayo ditong worst case scenario. So, what if, okay, sa loob ng isang taon, dalawa lang talaga yung mapasign up ko o yung maging referral ko. Sabihin na lang natin, si nanay at tatay mo. Nilagay mo si mama mo sa left at si father mo sa right. Okay? Sa left, mayroon kang direct referral bonus na 600 and then sa right, mayroon kang 600. So, a total of 1,200 na direct referral bonus. Okay? Nagkaroon ng pair, additional 400 pesos, mayroon kang 1,600 pesos. So, what if si mother mo nakapag-refer din ng dalawa, si father mo dalawa din, mayroon kang pairing bonus na 800 pesos. Ngayon, yung dalawa na yan, nakapag-refer din ng tigda dalawa. Dito pagdating sa March, possible na hindi mo na yung kakilala. Kahit hindi mo na yung kakilala, dahil nakakonect yan sa account mo, mayroon kang pairing bonus na 1,600. So, 400 times 4, 1,600 pesos. So, times 2 lang po yan. So, pagdating ng June, possible na ganito nakalaki yung magiging team natin. Okay? So, sa June, meron kang 32 sa left at may 32 sa right. Pag dumating yung point na ganyan nakarami yung team natin, possible na hindi na natin mapigilan yan. Magre-refer din yan. So, if ever na ganyan ang mangyari, times 2, times 2, times 2, pagdating ng November, ito yung possible income natin sa loob ng isang buwan, which is 409,600 pesos. Pero, ang maximum limit lang per month na matatanggap natin is 300,000 pesos lang. Okay? So, pagdating ng December, kung kumita ka naman ng ganyang kalaki, 800,000 plus, maximum income limit lang per month is 300,000 pesos. So, a total of 1 million something in just 1 year. So, kung dumating yung time na nagma-maximum income limit ka na per month, the next year mo, eto na yung mangyayari. Every month, 300, 300, 300 na yan. So, wag mo nang intindihin yung sobra. Okay na yan. Basta importante, may income tayo. Okay? So, sa first year mo, meron ka 1 million. Itong second year mo, pag tinotal yan, nasa 3.6 million yan. So, first year, second year, total is 4,600,000. So, guys, not bad. Diba? Posible kasing mangyari yan. Bakit? Yan yung kapangyarihan ng network marketing. Through referrals, posibleng dumami yung grupo mo. So ngayon guys, dito sa business natin may tinatawag tayong strategy. Ano naman yun? Dito kasi pwede ka rin kumuha ng multiple accounts. So pwede kang kumuha ng isang account, 3 account, at saka 7 account. So papaliwanag ko sa inyo, ano ba yung advantage kapag naka 3 account ka at naka 7 accounts ka. Okay, parang traditional lang yan, parang franchising lang din yan. So syempre, kung may lechon manok ka, ilan yung gusto mong branch? Okay? 1 or 7, 1 or 3, di ba? Hindi naman kasi natin kayang i-cater lahat yung customer natin sa isang lugar eh. So pwede tayo magtayo doon sa dulo, or doon sa isang lugar para in just one day, 3 yung source of income mo. Ganon din dito. Okay? So paano ba gumagana yung multiple accounts? So sa one account,
'Di ba kanina, pag may 50 ka sa left, may 50 ka sa right, meron kang total pairing bonus na 20,000 pesos. Pero yung maximum income limit lang natin per day is 10,000 pesos lang. Okay? What if may 50 ka sa left, may 50 ka sa right? Ganun ang mangyari doon sa tatlong account mo. So dito sa tatlong account, bago mo ilagay yung unang referral mo sa left side, pwedeng account mo rin muna yan. Okay? Sa right side, pwedeng ikaw rin muna yan. So tatlo na yung account mo. So yung 50 dito sa one account, sa left at sa right, apply din natin dito sa 3 accounts. Tingnan nyo ngayon yung pagkakaiba. Okay? Sa 50 na yan, sa left side mo, pwede rin natin hatiin yan. Sample, may 25 sa left, may 25 sa right. Itong second account mo, may pairing bonus siya times 400, which is total of 10,000 pesos. Itong third account mo, meron ding 25 sa left, may 25 din sa right, times 400 pesos, meron din siyang 10,000 pesos. Ngayon guys, itong second account mo, a total members or accounts is 50 sa left side. And then, itong third account mo, may total din na 50 accounts sa right side. Ngayon, itong left at right mo, under ng main account mo. So, 50 times 400, meron kang 20,000 pesos. Pero, ang maximum income limit lang per account is 10,000 pesos. So, imagine guys, tatlong account mo, na maximize mo yung income potential. Meron kang 30,000 pesos. Kung isa lang yung account mo, 10,000 lang yung matatanggap mo. Pero kung nakatatlong account ka, times 3 din yon. So, sa one account, ang dealership package natin dyan is 6,888. And then sa tatlong account, 20,664. Okay? So, maliit lang din yan, guys. Kasi pag naging times 3 naman, later on, lumaki yung grupo mo, sobrang barya lang yan. And then, yung maximum accounts na pwede natin kunin dito, per person kasi, maximum lang is 7 accounts. So, kanina, nakatatlo ka. Diyan sa pang-apat mo, pwedeng ikaw rin muna yan. Sa pang-5, ikaw muna yan. Pang-6 at pang-7. Ngayon, pagpalagay na lang natin sa loob ng isang taon, nakapag-build ka ng team. Sa left side mo, 200. Sa right side mo, 200. So, hindi na natin pag-uusapan dito yung per day na income, ha. Sabihin na natin per year, yung accumulated income na natin. Okay? So, 4th, 5th, 6th, and 7 accounts mo, lagyan natin ng 50 accounts. Sa 4th account mo, mayroong pairs times 400, meron siyang 20,000 pesos. Okay? Yung 5th account mo, meron din siyang 20,000 pesos. Ngayon guys, itong 4th at 5th account mo, under yan ng second account mo. Sa second account mo, sa left side, may total of 100 accounts. And then sa right side niya, meron din total 100 accounts. Nagkaroon ng pairing times 400, yung second account mo, meron siyang 40,000 pesos. Guys, yung 20,000 na yan at 40,000, hindi yan per day, ha. Accumulated na yan sa loob ng isang taon. So, sa 5th account mo, meron din siyang 50 sa left, 50 sa right, times 400 pesos, meron din siyang 20,000 pesos. And then, yung pang-pitong account mo, meron din siyang 50 sa left, 50 sa right, meron din siyang 20,000 pesos. Ngayon guys, itong 6 account mo and then 7 account mo is under din yan ng third account mo. So sa third account, ang total accounts na nasa left side is 100 and then ang total account sa right side is 100. So yung third account mo times 400 pesos, meron din siyang income na pairing bonus na 40,000 pesos. Ngayon guys, ito kasi kagandahan kapag naka 7 accounts ka. Yung left side mo, yung tatlong account sa left side mo at tatlong account sa right side mo, under ng main account mo yan. Okay? So, yung total accounts dun sa left side mo, 200 at sa right side mo, 200 din. So, times 400 pesos, merong total pairing bonus na aakyat sa main account mo pa. Pag tinotal mo yung 7 account na yan, meron kang total income sa loob ng isang taon na worth 320,000 pesos. Yan yung kagandahan kasi guys kapag naka-multiple accounts ka, na ma-maximize mo yung income mo. So, sa 7 account, total dealership package amount natin dyan is 7 times 6,888 which is 48,216. Ngayon guys, pag 7 account naman ang kinuha mo, automatic may instant cash back kaagad na 10,800 pesos. So ngayon guys, what if isang account lang kinuha mo? Okay? So halimbawa, dito sa left side mo, sa second account na yan, ibang tao yan.
Okay? Dito sa third account mo, ibang tao yan. So sabihin na natin, yung second account mo hanggang 7 accounts mo, ibang tao yan. Biglang dumami. Okay? Ngayon mapapansin mo, bakit nasa left side ko ba't mas malaki yung income niya? Yung sa right side ko ba't mas malaki yung income niya? Ako yung nasa taas. Possible kasi yung nasa left side mo, naka 7 accounts sila, at yung sa right side mo, naka 7 accounts din sila. Ikaw, isang account ka lang. So yung income mo, times 1 lang. Sila, times 7. Ngayon, nag-decide ka na magdagdag ka ng account. Wala ka ng choice, kundi idudugtong mo na yan dun sa dulo ng napa-sign up nila or mga referrals. Hindi ka na pwedeng sumingit dito sa second account mo, third account mo, isisingit mo yung 7 account mo. Hindi siya ganon. So maganda na naka-establish na yung 7 account mo. So ngayon, recap lang tayo ng 6 ways to earn natin. So yung capital natin is, dealership package natin is 6,888. Meron tayong 6 ways to earn. Number 1, product selling. So, member ka na ni Levex, yung mga products natin sa company, pwede na natin ibenta yon. Okay? May price list tayo doon. Then, number 2, franchise referral. So, yung mga franchise natin ng Lechon Manok or Liempo or Bangus, pwede tayo mag-refer nun. Pangatlo, subscription card. So, pwede tayo mag-activate ng mga skilled workers o yung mga delivery riders natin. Number 4, ito yung referral bonus. So, ulitin ko, hindi lang pinakita tong business sa'yo para maging skilled workers ka or maging dealer ka. Pwede ka rin maging endorser. Okay? I-refer mo lang tong business natin sa mga kakilala natin. Okay? So, meron kang 600 pesos na direct referral bonus. Ngayon, yung panglimang kitaan natin, ito yung give me 4. Ibig sabihin, sa bawat 4 na referral natin, mayroon pa tayong additional bonus na 6,000 pesos. So, sa bawat pang-4, okay, so sa una, 600, pangalawa, 600, pangatlo, 600 na direct referral, pang-4, 600, plus additional bonus na 6,000 pesos. Give me 4. And then yung pang-6, kapag dumami yung mga referrals natin, tuloy-tuloy yung pairing bonus natin na 400 pesos. And then yung accounts na pwede natin kunin dito is 3 accounts at saka 7 accounts. So pwede ka rin naman mag-start ng 1 accounts. Okay, napaliwanag ko rin naman yung downside ng 1 account kanina. Okay? So ngayon, gusto mo pa ba? Mayroon pa tayong another good news. Ano naman to? Dito, may iba't iba tayong packages. Ano yon? So, meron tayong 6,888, meron din tayong 16,888, and then meron din tayong 44,000 which is gold, and then yung pinaka-maximum package type dito is 112,000. Ito naman yung platinum. Okay? So, ano naman yung pagkakaiba ng copper, bronze, gold, at platinum? So, dito nagkakatalo ngayon yung income limit natin per day. So, kapag naka-copper ka, 10,000 lang yung maximum income limit per day. Yung direct referral naman yan, 600 pesos, pairing, 400, give me 4, 6,000. Kapag bronze account naman yung kinuha mo, ang maximum income limit naman yan per day is 40,000 pesos. Direct referral naman yan, 1,500, pairing is 1,000 pesos, give me 4 yan is 15,000 pesos. And then, kapag naka-gold ka naman, 80,000 pesos, tapos direct referral is 4,000 pesos, pairing bonus, 3,000, give me 4, sobrang laki, 40,000 pesos. And then, yung platinum, ang maximum income limit per day niyan is 160,000, direct referral, 10,000, pairing bonus, 8,000, give me 4, 100,000. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, kung ano yung account na meron ako ngayon. Naka 7 accounts ako dito. Yung main account ko, naka platinum siya. And then, yung 6 accounts ko, naka gold siya. Kasi syempre, naniniwala ako na lalaki yung team ko para ma-maximize ko na rin yung income ko. So, if ever naman na 6,888 lang or 7 accounts na 6,888 yung kinuha mo, pwede nyo po i-upgrade yan along the way. Kasi bakit mo kailangan mag-upgrade? Dadating kasi yung time na dadami yung grupo mo at kikita ka ng malaki. So, kung halimbawa, kung kumita yung per account mo ng 30K a day, ang mapupunta lang dun sa'yo kung copper account ka is 10,000. Pero kung naka-bronze account ka at kumita ka ng 30K a day, aakyat yun sa'yo lahat. Buo mo yung matatanggap. So, paano naman yung account packages natin kapag ang referral ko, bronze, gold, platinum? So, ganito naman yung magiging setup niya. So, meron tayong direct referral. So, halimbawa, sa Valenzuela, ang kinuha niyang package is copper. So, meron kang direct referral bonus na 6,000 pesos. What if sa Muntinlupa nakakilala ko ang kinuha naman niya bronze? May direct referral bonus ka na 1,500 pesos. Kung may kakilala sa Pasay, ang kinuha naman niya na package is gold. So direct referral bonus niyan is 4,000 pesos. And then kung may kakilala sa Marikina, ang in-avail naman niya, medyo big time to. Platinum is meron kang 10,000 pesos na direct referral bonus. Ngayon, pagpalagay natin na naka-gold account ka. So yung maximum income limit mo per day is 40,000 pesos. So, halimbawa, mayroon kang 80 sa left na accounts, may 80 sa right, nagkaroon ka ng pairing bonus. Halimbawa, itong 80, puro copper. Times 400 pesos,
meron kang 32,000 pesos. Pero dahil naka-gold account ka, yung maximum income limit mo per day is 40,000. So makukuha mo yan ng buo. Pero kung naka-copper ka lang, 10,000 lang yung mapupunta sa'yo. Ngayon, ano naman yung mangyayari doon sa Give Me 4 natin? Kasi meron akong copper, meron akong gold, platinum, bronze. Yung Give Me 4 natin guys, dapat pare-parehong package. So yung copper, para magkaroon ka ng Give Me 4, apat din na copper dapat yung makuha mo. So kung nakuha mo una, copper, platinum, gold, bronze, magkakaiba, apat. Wala kang Give Me 4 doon. So bawat account na yun, may weighting yon. Okay? So yung copper, nakakuha ka ng copper, kailangan pa ng 3 copper para umakit sa'yo yung 6,000 pesos. Ganon din sa platinum, gold, at saka bronze. Okay? Ngayon guys, ito maganda. Kapag yung mga referrals natin or members, okay, halimbawa, naka-copper lang sila, later on, nag-upgrade sila ng account. So, 6888, mag-upgrade sila ng gold, may additional income pa rin yun. Ganyan gumagana yung Give Me 4 natin. So, ngayon, eto. Bakit nga ba Levex? Sa dami ng business ngayon sa market, bakit nga ba Levex? Okay, number 1, yung company natin, pioneer. So, ibig sabihin, isa ka sa magiging kauna-unahan na magmamarket ng business natin sa mga kilala natin, kaibigan natin. Di ba? Sa unang part ng video natin, pinaliwanag ko doon kung ano yung advantage kapag yung nasalihan or na-joinan mong company is pioneering. Ikaw yung isa sa magiging kauna-unahan dito. Pangalawa, yung produkto natin hindi mahirap ibenta. Technology. Halos lahat ng tao ngayon may cellphone. Hindi siya mahirap ipaliwanag na itong card, pampaputi to, pampapayat to. Hindi siya ganon. Kaya ako nag-join sa Levex kasi dahil din dito sa technology. Pero kung wala yung technology, products lang, franchising, medyo negative ako doon kasi medyo mahirap ipaliwanag. Ang kagandahan kasi pinagsanib na. Ngayon, nagbebenta din ako ng product. Ang minamarket ko ngayon yung pomegranate barley grass juice natin. Saka coffee. Ginagamit ko rin yung sabon natin at yung pabango. And then, pangatlo is yung capital natin sobrang liit lang. Pero in reality guys, ilang 6888 na ba lumabas sa kamay natin? Diba? Wala naman talaga bumalik sa atin. Pero dito, once na nag-invest ka dito, nag-start ka ng business natin, malaki ang chance na mapalago natin yan sa 6 ways to earn. Diba? And then, pang-apat, ito yung marketing plan natin. We have 6 ways to earn. Madali lang din siya intindihin. Na-recap ko na kanina. And then pang-5, ito rin yung isa sa pinaka-importante talaga sa ganitong business, yung team support. Ano yon? Siyempre, hindi pa natin kayang ipaliwanag to. So, ang gagawin mo lang, meron tayong, itong presentation na to, meron din to sa office. So, gagawin lang natin, yung invites na, dalhin natin sa office, kami na magpapaliwanag para sa'yo. And then, no commitment yon. So, once na na-explain natin sa kanya at nag-sign up siya, i-register natin yun under your account. So, kung busy ka naman, nasa work, pero may kakilala ka na gustong malaman ng business, gustong pumunta sa office, inform nyo lang kami. No, bro, Nep, may invite ako sa office, pa-assist naman. Nandun kami para i-assist. Hindi lang ako, may mga iba pa tayong leaders doon. Okay? So, once na nag-sign up yon, under your account yon. Yun yung kagandahan sa business na to, hindi mo siya gagawing mag-isa. Nandito kami para suportahan ka. At the same time, meron tayong incentives. Ano yon? Meron tayong travel, cash, saka car incentives. Ngayon, nagustuhan mo na yung business, ano na next mong gagawin? So, number 1, kailangan, syempre, mag-sign up ka muna. Okay? Wag mo muna itong ipapaliwanag sa kakilala mo. Kasi bakit? Baka may mga katanungan yan na hindi mo masagot. Paano mo yun makukonvince? Tama? So, syempre, kailangan mag-sign up ka muna. Pangalawa, next mong gagawin is kailangan mo munang umattend ng training. Doon sa training, tinuturo yung proper way kung paano gawin yung business. Pangatlo, yung support. Nakapag-sign up ka na, nakapag-training ka na, hindi naman agad-agad, gamay mo na agad to. Andito pa rin kami para supportahan ka. So guys, kung may mga questions kayo or clarifications, message nyo lang ako or comment lang kayo dito sa video na to. Or doon sa form, sign up lang kayo doon and then tatawagan namin kayo. Okay? So see you soon at welcome sa Levex. Maraming salamat po.